Magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is iba-iba ang treatment ng babae sa mga lalaki base sa looks. Kinakategorize nila yung bawat lalaki base sa itsura ng lalaki. So, yung mga below average, hindi yan nag-i-exist sa mga babae. Nag-i-exist lang yan pagka may kailangan sila. Kuwari, favor, uutusan. Pasuyo naman, pakikuha naman yung ganyan. Ito, basta pagka laging may benefit sila or mapapala sila, doon lang mag-i-exist yung mga below average. Gagamitin nila yan ng tool. Isipin mo na lang solipsistic, which is yun naman talaga, solipsistic talaga mga babae. Kahit naman din lalaki, mayroon din pagka-solipsistic pero hindi lang gaano talaga sa babae. So, yung point of view ng babae, sarili lang talaga nila na nakikita nila. Solipsistic sila. Tapos lagi silang nasa present. Kaya nga maraming mga babae na nagkakaroon ng epiphany phase or nahihit yung wall kasi nga present lang sila mag-isip. Hindi nila nagigauge yung future. Kaya nga marami ring babae na broke mga walang pera kasi nga hindi sila nag-iipon dahil travel ng travel, bili ng makeup, ganyan. So yun, yan yung mga below average. Kakategorize nila yan as non-existent. So hindi nag-i-exist yan, hindi nila nakikita yan. Tapos yung mga normie naman, yung mga normies, casual lang yan. Hindi yan sumasagi sa utak nila. Pang ano lang nila yan, pang boost ng ego. Yan yung mga beta male orbiter. Tapos yung mga fans, yung mga taga-comment, taga-like, subscribe, mga ganyan. Yan yung mga normie. Tapos yan din yung mga pinapakinabangan ng babae. Kung kunwari, yan yung friend zone, yung mga friend zone na lalaki. Yan yung mga nasa friend zone na lalaki. Once nasa friend zone ka, hindi ka na makakawala dyan kahit anong gawin mo. So, ang gagawin ng babae dyan is gagatasan yung yayayain na lumabas. Tapos mamamasyal, wala na mga SCX na kapalit kasi nga friend ka lang, friend zone. Meaning ng friend zone is, yun, pang libreng kainan ka lang, may kasama lang siya, companionship. So, friend ka lang talaga. So, yun yung treatment sa mga lalaki. Tapos, pag above average naman, yan yung magsisimp yung babae. Yan yung nag-i-exist sa kanila. Yan lang talaga nag-i-exist sa kanila, yung mga above average. Yan lang yung ine-entertain nila pagka nag-text sila, nag-text yung pogi, may response yan. May palitan ng response. Yan yung mabilis sila mag-reply. Tsaka minsan nga sila pa una magme-message Ganyan yung pag above average yung itsura ng lalaki. Yung mga babae, yan lang yung nag-i-exist sa kanila. Tapos binibreak nila yung rules pagka dyan sa may mga itsura na lalaki. Sa trabaho, sila yung una makikipag-usap, kakamustahin, or mag-share sila ng buhay nila, kadramahan nila dun sa lalaki na above average. So, ganyan yan. Iba-iba talaga treatment ng babae. Meron din mga, yan, alpha fox lang talaga. Tsaka beta box, alpha seed, beta needs. So, kung iisipin mo, dun pa rin magpo-full yun sa hypergamy pa rin na nature nila. So, yan talaga yung mga babae na talagang iba-iba talaga treatment nila base sa itsura ng lalaki. Meron nga kunwari, mayaman yung lalaki pero below average. Ang mangyayari doon dahil nga mayaman siya, may mutual respect kasi yun yung pang even ng playing field
So, parang formal treatment dun sa below average. So, yung below average is makakaroon lang siya ng formal treatment is pag mayaman na siya. Kagaya ni Wamos. Hindi naman siya disrespect pero nung hindi pa siya mayaman, 'di ba? Disrespect siya, parang bulate, ganyan, puro panlalait. Eh ngayon nga mayaman na kasi siya eh. So parang yun yung nag-angat ng status sa kanya na formal lang yung treatment. Pero ganun pa rin, merong iba pa ring lalaki sa lalaking side, tsaka babae rin na sinasabihan pa rin siya ng pangit. Kasi yun yung realidad talaga na pag below average ka, kahit anong cope mo or trying hard yung magiging labas. Kahit sabi mo pang mayaman ka, hindi ka talaga magkakaroon ng respect talaga ng as normal. Kagaya ng mga sila Jeff Bezos, 'di ba? Bill Gates. Actually, mayaman na si Bill Gates noon eh. Nakita ko, binato siya ng cake sa mukha. Eh sa mga artista ng pogi, kala Tom Cruise, kala sino ba to? Jason Momoa, yung sa Fast and Furious, yung lalaki doon na matangkad, na blonde yung buhok, yung namatay. So yun, hindi ko naman nakikita sila na di-disrespect eh. Kasi nga respetado talaga yung itsura nila. So yun yung ano, pag normie naman is formal treatment. Parang kaplastikan yung hi, hello, ganyan. Tapos sabay give and take. Tapos kung tuloy-tuloy yung na-provide mo, bibigyan ka rin ng SEX na tuloy-tuloy. Kasi nga formal treatment. So, merong ibang mga babae na ganyan dahil nga uso sa Gen Z yan eh. Di ba? May naging ka-FWB nga ako. Meron siyang ini-entertain na iba. Polyamory nga, di ba? Nangyayari, polyamory. May ini-entertain siya na iba. May pang-date, pang-gala. Hatid-hatid siya sa ganyan. Tapos meron siya talaga na pang friends with benefit. Yung makaka-sex talaga. Kasi, di ba nga, yung feelings ng babae is naka-attach sa na-provide mo. O masaya siya dun sa entertainment na nabibigay nung beta, which is normie. Pero iba rin yung feelings na experience niya sa pogi, which is physical. Yun yung genuine desire na sinasabi natin. Kasi dun lang niya talaga ibibigay yung katawan niya tsaka i-break niya yung rules. Kagaya ng first meet up na SEX, ginagawa niya lang yun sa mga pogi. Sa mga normie, hindi. Hindi nila ginagawa yun sa normie. Actually, mga normie, naliligaw pa eh. Oo, pumapalag naman din yung panliligaw sa panahon ko dati. Kasi yung panahon ko, hindi pa social media age. Ganyan yung mga katrabaho ko, kaklase ko na nanliligaw. Which is, sinagot naman din talaga sila. Pero, yun nga, tuloy-tuloy yung pag-provide kasi nga walang genuine desire. Ibig sabihin, yung physical attraction. Kaya, kinikilig siya sa kaswitan mo. Ang sweet niya, ang bait niya. Pero walang lust yun. Walang lust. Kasi walang desire eh. Desire na physical. Hindi kagaya pag pogi. Ang pogi nito. Gusto ko tong nababasa na yung kipay ko. Di ba naririnig ko yun sa klase ko dati. Promise. Yung mga ganyan. So, yung mga nanliligaw, yan yung mga nababaon sa utang. Meron akong kaklase dati. Parang nanligaw siya sa classroom. Nagbigay siya bulaklak. Sinagot naman din siyang mag-asawa na sila at may anak. Pero yun nga, dahil ang hypergamy ng babae is tuloy-tuloy yan. Hindi yan natatapos pag kayo na. Kahit mag-asawa pa kayo, di natatapos yan. Yan yung talagang typical na 51st date. Everyday talaga. So, nangungutang pa nga sa akin yun eh. Binenta niya yung disman niya. Sa akin ng palugi, 1.5. Kasama na yung adapter. So, tapos, ayun. Kasi nga, pinandi-date niya dun sa nililigawan niya. So, walang genuine desire yun kasi nga,
napilitan lang yung babae dahil walang option siguro or ano. So, mulat na talaga yung ano ko, mata ko dyan sa treatment talaga is base sa looks. Pero yung lalaki na yun, normie naman din talaga yun eh, chinito. Tas medyo magkahawig din sila kaya rin sinagot. Tsaka hindi na rin lugi yung babae kasi pareho naman silang nurse eh. Nandito na rin pala yun, nasa New Zealand. So, yun nga yung ano, yung treatment talaga ng babae is base sa looks. Sa lalaki din naman ganun eh. Diba may mga kaibigan tayo, ginigauge natin, tinitest natin kung kaya natin yung mga kapwa lalaki. Actually nga, dito nga sa flat namin, mga lalaki dito, kanya-kanya eh. Parang nature talaga ng lalaki yung ano, soloista. O meron tayong mga kaibigan, yung mga kaibigan lang sila dahil sa ah, base sa kailangan. Kuwari, magkaibigan kayo dahil nagiinuman kayo. Magkaibigan kayo dahil same kayo ng hobbies, nagbabike. So apart sa doon is parang hindi na rin naman kayo magkaibigan eh. Tapos mapapansin mo, iba-iba rin treatment ng lalaki base dun sa height ng lalaki, base sa itsura ng mukha, kung mukha ba matapang yung lalaki or mukhang prey. Di ba pag mukhang prey yung lalaki, di ba parang dinidisrespect ng kapwa lalaki. So hindi naiiba yun sa babae, ganun din. Yung sa babae is mga normie, friend zone, yan, friend zone nila yan. Tapos ginagatasan nila yan, yung mga favor, yung mga sa mga below average is hindi nag-i-exist yan. Nag-i-exist lang sila pagka may kailangan yung babae. Kuwari sa trabaho, walang way na talaga na hindi mo kausapin yung lalaki na below average yung look o sub 5 is mapipilitan ka talagang kausapin kasi konektado siya sa trabaho eh. Pero aside doon, hindi na nag exist yun after nung kailangan ng babae. Balik na siya sa ginagawa niya. Yung normie naman din, ganun din. Pero yung normie, dahil nga pare-pareho sila normie, so normal lang din yung treatment. Minsan nagsasama yan sa ano, sa isang table, nag-uusap, ganyan. Pero pagka above yung itsura mo sa looks, tapos napaligiran ka ng normie, ma-outcast ka. Ma-outcast ka kasi ano, although may halo effect yun sa trabaho, kasi i-respect ka nila kasi nga yung itsura mo above sa kanila. Pero other than respect sa trabaho is ma-outcast ka kasi above ka sa looks eh, wala kang in common sa kanila. So, pero mas marami lang advantage yung above average kasi may nagbibigay sa iyo eh. Yun lang yung advantage ng ng above sa looks. Maraming nagbibigay, promise. Kahit matanda ka pa, may magbibigay sa iyo. Tsaka merong physical contact. Isa pa yun. Yun yung na-experience ko, may physical contact talaga na ano. Meron nga babae, puti. Sabi niya, oh, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, gusto makipag-appear sa akin. Tapos sabi niya, don't leave me hanging. Sabi niya ganun. So, inappearan ko na lang. So, yun yung pagka medyo angat ka sa itsura is may physical contact sa opposite sex. Kahit din sa lalaki. Kagaya kahapon ba yun? Kinuha ko yung cart. Tapos, yung parang security guard dun sa supermarket, hawak niya yung cart. So, binigay niya sa akin. Tapos, sabay, hinawakan niya yung shoulder ko. So, yun yung advantage pagka above ka sa looks. Kasi parang may respect sila. Tapos, may physical contact pa. Kasi palagay nga eh. Parang inviting. Inviting. Tsaka yung itsura mo is approachable. Agreeable, approachable, tsaka friendly. So, yun yung ganun din sa babae. Um,
kinakausap lang nila yung mga may itsura, tsaka normie, yan, mga high tier normie, ganyan. Pero pagka yung mga pogi, kahit corny yung mga patawan niyan, as in, minsan nga nakikita ko yung yung kaklase ko dati kasi marami nagkaka-crush dun. Tapos parang ang yabang-yabang, tapos ang corny-corny. Tapos yung mga babae sa paligid niya, talagang umingiti. Parang sabi ko, corny naman ito. Sabi ko gano'n. Tapos, pero yung mga babae, yun talaga yung halo effect. Grabe talaga yung halo effect pagka, may tsura ka talaga. Ganon din yung babae, di ba? Parang, sila-silang babae. Iba-iba rin treatment nila base sa itsura nung kapwa nila babae. Pagka yung, alam mo yung Liza Soberano na pinost ko, yung namag niya yung dalawang dancer niya. So, si Liza Soberano yung harap. Ganun din sa babae. Iba rin yung treatment nila base sa itsura talaga. Parang yung pinaka bad bitch nila is yung may pinaka may itsura. Tapos sabay yung mga iba, sidekick lang. So, parang nasusunod. Parang may mga group-group din yung mga babae na yan. Sa mga friends nila. Ganun din treatment base din sa looks. Ganun din sa lalaki. Sino yung matangkad, tapos parang matapang muka. Yung mata, ganyan. So, hindi talaga naiiba. Kaya tong lookism talaga, sakop na ito lahat eh. Trabaho, pakikipagkapwa-tao, friendship, deal sa business. Kaya nga, hanggat maaari dito sa Blackpill, mag-i-invest ka ng focus ka sa sarili mo na magmukha kang presentable at malinis. Pero wag mo naman yung extreme na kagaya nung iba, nagpapa-surgery, yung mga double jaw surgery, mga ganyan. Hindi siya advisable. Kasi nga, pagka may ginalaw sa bones, yan ang wag nyong gagawin, yung bones talaga eh. Kasi once na maggalaw yan, may chance na imbis na pumogi ka, mas papangit ka pa. Kasi ginawa yung itsura mo is talaga, parang may sukat-sukat yan, parang sa nature, ganyan. Kagaya nung leg lengthening, oo nga, tumangkad ka nga dahil umaba yung legs mo, pero parang hindi na pantay, di ba? Parang ang haba ng legs mo, tapos yung trunk mo, hindi naman proportion dun sa haba ng legs mo. So, para kang abnormal. So, ang sa Blackpill lang talaga ay soft looks maxing lang talaga gagawin mo, tsaka malinis at presentable. Gaya ng haircut, tapos malinis, hygiene, tapos yung maximize mo yung genetic potential mo sa pag-gym. Yung mewing kasi exercise lang din yan, parang gym yan eh. Parang ipupush niya yung forward yung maxilla mo pataas, pati yung jaw mo. So, yung mewing na yan is effective yan kahit anong edad, kahit 60 ka pa. Kasi paliwanag ni Mike Mew yan, yung mga na-stroke daw na matatanda, ang napansin niya is okay yung mukha nila bago pa ma-stroke. Tapos sabay yung after nila mag-stroke, kasi hindi na-exercise yung mukha nila. Tapos yung isang side lang nagda-drop daw talaga yung jaw. Which is makes sense din talaga. Kaya yung mga nagsasabi ng copium mewing is wala silang alam na parang exercise lang din yan. Di ba pag nag-exercise ka, ano ba purpose ng exercise is ma-prevent yung musculoskeletal degeneracy. Ibig sabihin, muscle and skeleton. So, pinapanatili ng exercise yung dexterity mo, strength, yung physical form ng muscles mo, pati yung strength ng bones mo or density para hindi ka magka-osteoporosis. So, yun talaga yung So, yung mewing, totoo yan. Yan lang din yung ginagawa ko tsaka exercise, soft looks maxing lang talaga. Hindi na ako yung mga talagang
kahit yung mga finasteride, di rin ako nagaganyan eh. Yung mga natural lang talaga ako kasi nga, black pill nga ako eh. Di ba? Pag black pill ka, naniniwala ka sa genetic determinism. So, kung mapanot ako, hayaan ko na lang. Eh, kasi, ganun talaga. Hindi ako magpi-finasteride dahil natural talaga ako eh. Gusto ko natural eh. Pero hindi mangyayari sa akin yan. Wala naman akong bald spot. Wala rin ako Norwood. Meron akong asymmetrical na na hairline dun sa gilid sa may kanan. Pero other than that, wala naman akong problema sa buhok ko. Mukha lang siyang panot sa harap kasi nga asymmetric yung hairline. Pero tiningnan ko sa salamin, wala naman akong bald spot tsaka yung mga ganyan. Norwood, yun Norwood, di ba yung uurong yung hairline mo na pa-V? Hindi naman sa akin umurong ng ganyan. So yun, yung treatment talaga ng babae is iba-iba talaga. Kinakategorize yung mga lalaki as yung below average, non-existent. Yung mga normie is formal treatment sa pang-araw-araw. Tapos yung mga pogi, yan yung mga binibreak nila yung rules. Sila pa nga una nakikipag-usap. Tapos sabay may kilig factor. Tsaka yan yung nag-i-exist. Yan lang yung nag-i-exist talaga sa kanila. Kasi normie, nag-i-exist lang yan pagka formal treatment eh. After ng pakay nila, wala na. Kasi nga solipsistic nga babae, di ba? Tsaka lagi lang silang present mag-isip. Kaya nga maraming babae na nahihit yung wall eh. Kasi lang talaga sila, yung feelings nila is basit lang talaga sa physical. Hindi sila nakakaisip ng mga future na mangyayari. Kaya nga maraming babae na broke eh. Kasi laging present lang sila mag-isip. Dahil dun nga yung nakabase yung feelings nila, base sa physical. Bakit ba may alpha fox? Kasi nga, gusto nila yung physical appearance ng lalaki. Tsaka yung mapoproduce nyon, which is physical din. Ano ba mapoproduce ng alpha seed? Malamang good genetic na offspring. Which is physical, magiging matter. Yung bata, di ba? Magiging tao, physical. Oh, ano ba yung beta box? Ano ba yung provide nun? Money. Which is lifestyle, tsaka yung mga material things para komportable yung buhay nila. So, yun yung nagbibigay ng feeling sa kanila. Kaya, ganun sila mag-isip. Hindi naman talaga malalim. Hindi naman talaga komplikado yung babae. Kung tutuusin, napakadali nilang basahin talaga. Na kasi base lang sa looks, perception sila talaga na Kaya nga kahit na bula-bulahin mo sila, naniniwala sila eh. Pero kailangan nila maniwala sa'yo pagka attracted na talaga sila sa'yo. Ibig sabihin, nampasay mo yung looks threshold. Doon lang gagana yung pambobola-bola. Kikiligin sila nun. Hindi nga nila alam yun kung sinungaling ka o hindi. Papaniwalaan nila yung sinasabi mo kasi nga attracted na sila sa'yo. Na kahit nga magkwento ako ng mga conspiracy, kuwari, nagkaroon ako ng girlfriend. Since nagkaroon ako ng girlfriend, pasado ako sa threshold niya ng looks niya. Tapos gusto niya ako. So kahit magkwento ako ng conspiracy dyan or kung ano-ano pa, papaniwalaan niya yan. Talagang papaniwalaan niya. Kasi nga, naniniwala lang talaga sila sa present tsaka yung physical. Which is dahil attracted siya sa'yo, so lahat ng sasabihin mo, magiging totoo. Kaya yan, kinakategorize nila. Yung mga lalaki base sa itsura talaga. Normie, friend zone lang yan. Yung yayayain na pag bored sila, yayayain na lumabas, ganyan, magsine. Mga ganyan. Tapos pag yung mga pogi, yan yung mga binibreak talaga nila yung rules para dyan sa mga pogi. Yan yung first meet up na nakikipag-sex na sila. Kasi hindi nila control yun eh. Yung
Yung hypergamy kasi is hindi talaga makapag-antay yan. Pansinin mo, 'di ba? Ganito yung side ng hypergamy ng babae. Tsaka solipsism nila. 'Di ba? Bibreak nila yung rules sa pogi, sa alpha seed, alpha fox. May kipag-sex sila sa first meet up. Kasi nga hindi makakapag-antay ang hypergamy. Sa beta box naman, wala siyang pakialam sa paghihirap mo. Basta ang mahalaga sa kanya, yung end result. Yung final, yung final. Kaya sinasabi ko sa'yo, present lang talaga mag-isip yung babae. Kaya gusto talaga nila yung mayaman na, maraming pera, na o nakikitaan nila na na 'di ba nag-grind ka. Siyempre pag nag-grind ka nakikita niya, putya, yayaman to or may mapapala ako dito. Yun din napansin ko sa mga naging ex ko kasi nakikitaan nila ako dati na nag-aaral ako tas nag-a-apply ako ng mga trabaho ganyan pa abroad. So, isang factor din yun. Sabi ko sa inyo, present lang talaga mag-isip yung babae. Hindi talaga sila komplikado. Marami lang nagkokomplikado kasi yung mga ibang red pillar na talagang marami silang mga or pick-up artist. Marami silang mga sinasabing informasyon na wala namang saysay tsaka walang kwenta. Na kailangan ganito gawin mo, push and pull, hot and cold, tapos yung mga ganyan, mag-grind ka na mag-grind. Hindi naman nakikita ng babae ang grind mo eh. Gusto lang yan yung final lang talaga eh. Kasi nga yung hypergamy, hindi makakapag-antay yan. Eh kung normie ka, hindi ka na libre. Eh di ba nga, mahalaga sa kanila yan. Yung talagang present, yung mga nagagawa mo. Kasi yun yung magbibigay ng feelings eh. Eh kung normie ka, hindi ka naman pogi. O pogi, okay lang na wag ka man libre. Actually, sila pa manlilibre sa'yo kung pogi ka eh. Pero kung hindi ka pogi, normie ka, tas hindi ka nang libre, mata-turn off sila nun. Kasi nga, normie ka eh. Kaya nga meron sila binabase talaga na sinasabi, kumilos ka ayon sa itsura. Di ba yung mga kasabihan ng bakla tsaka babae? Umasta ka ayon sa itsura. Di ba yung mga sinasabihan nila yung mga pangit na nagpipiling pogi? Yan, ganyan din. O kaya yung mga sinasabi nilang normie na babaero na hindi naman daw karapat-dapat. Yun. Yun yung nun. Kaya yung mga normie pagka gusto talaga nila napapakinabangan. Pagka normie talaga, kailangan mong gumastos dyan kasi yung mga libre ng pagkain. Kasi pag hindi ka ng libre, syempre isipin niya, pinagbigyan ko na nga itong normie na to eh. Hindi ka kawalan talaga. Kung pogi, sila pagagastos, promise. Kahit nga si Andrea Brillantes. Pero depende pa rin yan sa age ng babae tsaka sa capacity niya. Socio-economic condition niya. Siyempre kung mahirap siya, gagastusan niya rin yung pogi kahit papano kasi nga nagsisimp siya eh. Depende yun sa looks ng babae. Kung below average yung babae, mas priority niya talaga yung pogi. So, gagastos siya kahit mahirap siya. Eh, kasi nga hypergamy, kung normie, normie to pogi, wala naman siyang pera, hindi niya magagastosan yung pogi. Depende sa age ng babae, priority niya, tsaka pera, na pero yung treatment niya is, same pa rin. Pag pogi, binibreak yung rules. Pagka normie, normal, formal treatment. Below average, non-exist, hindi nag-i-exist. I-exist lang yan pagka may kailangan sila. So, paano? Yun lang siguro. Peace.